Balitang Ilocanja. Sa mata ng masa, katotohanan ay makikita. FLOS 22, naghahatid, katotohanan ay ipinapabati. Ang oras natin ngayon, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, araw ng Martes, ika-13 ng Hunyo taong 2023. Hinding-hindi pa sisil, Balitang Ilocanja. Isang mapagpalang umaga Pilipinas, ako po ang inyong lingkod, Abigail Malano. At Candia Martinez, iyong kaagapan. Kayo'y nakikinig sa Balitang Ilocanja. Para sa ulo ng mga nagbabagang balita. Bumagal muli ang inflation o ang rate ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong Mayo. Dramenlar Corps ng diploms na i-feature ng Bombo Radio La Union. Mga bagong reyna ng Miss Universe Philippines 2023 kilalanin. Bagyong Chedeng bahagyang lumakas ayon sa Pag-asa. Jordan Clarkson at Justin Brownlee tandem para sa FIBA World Cup. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Ilocanja. Ay, tigil mo na yan. Mag-stretch ka muna. Para kanila kabuhabangon. Para sa akong pamilya. Nagbabalik ang Balitang Ilocanja. Para sa balitang pang-ekonomiya, Mary Joy Vidal. Bumagal muli ang inflation o ang rate ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong Mayo. Ayon sa PSA, bumagal ang paggalaw ng presyo ng transport at nagresulta ito sa pagbagal ng pagtaas ng presyo ng pagkain tulad ng isda, itlog at ang karne. Ngunit nakatuon ang pansin sa presyo ng bigas, lalo na sa paggamba sa global shortage nito ngayong taon, na maaaring maging minsan ng muling pagbilis ng inflation. Mary Jo Vidal, nagbabalita. Para naman sa Balitang Sports, Julian Sabado, pasok! Nais pagsamahin ni PBA Chairman Ricky Vargas sina Jordan Clarkson at Justin Brownlee sa laro ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup. Nabatid ng natural player si Clarkson habang si Brownlee naman ay maglalaro bilang lokal. Sakaling hindi ito payagan ng FIBA ay maaaring iapela ito sa Samang Basketball ng Pilipinas. Julian Sabado, nagbabalita. Samantala, dumako naman tayo sa Balitang Pageant. Abigail Malano, ibalita mo! Kinoronahang 2023 Miss Universe Philippines si Michelle D. mula sa Makati sa pagtatapos ng bonggang pageant sa Mall of Asia Arena sa Pasay City ngayong Mayo 13 at napanood sa buong mundo sa pamamagitan ng iba't ibang digital platforms. Dinaig niya ang 37 iba pang kalahok upang masungkit ang titulo mula kay Celeste Cortesi na nagwagi noong isang taon. Siya na ang magiging kinatawan ng Pilipinas para sa 2023 Miss Universe pageant na itatanghal sa El Salvador ngayong taon. Anak si Dean ni 1979 Miss International Melanie Marquez at kinoronahang Miss World Philippines noong 2019. Noong isang taon, nagtapos siya bilang Miss Universe Philippines Tourism sa pambansang Patimpalak. Sa preliminary competition kamakailan, tinanggap niya ang mga titulong Miss Aqua Boracay, Miss Ponds at Miss Zion Philippines. 4 na dilag pa ang bumuo sa haning ng mga nagwagi, sina first runner-up Cristino Piazza mula sa Zambales at second runner-up Angelique Manto mula sa Pampanga. Samantala nanalo namang Miss Supranational Philippines si Pauline Amelix ng Bohol at Miss Charm Philippines naman si Krishna Marie Gavides ng Baguio. Tinipon ng national pageant ang bigating mga bisita na nagdagdag ng ningning sa gabi. Malo sina reigning Miss Universe R. Bonnie Gabriel, ang unang Filipino-American mula sa Estados Unidos, nakasungkit sa pandaigdigang titulo at 2019 winner Zozibini Tunzi mula South Africa. Abigail Basio Malano, nagbabalita. Babalik ang ating talakayan pagkatapos ng mga paalalang ito. Na-diagnose ako ng cancer. Tigilan na kasi natin ang pag-iinom, pare. Ito naman ang Balitang Panahon na ibabahagi ni Jenria Martinez. Pasok! Bahagyang lumakas ang bagyong Chedeng habang mabagal itong kumikilos sa Philippine Sea sa silangan ng Eastern Visayas ayon sa Pag-asa nitong Martes ng hapon, Hunyo 6. Sa tala ng Pag-asa nitong alas 5 ng hapon, mata ng bagyo 1,150 km ang layo sa silangan ng Southeast Eastern Luzon na may maximum sustained winds sa 55 km per hour at pagbusong 70 km per hour. Halos hindi naman umano gumagalaw ang bagyo at wala pang direktong epekto sa kahit anong bahagi ng bansa. Wala pa rin naitalang tropical cyclone wind signal ang Pag-asa na dulot ng nasabing bagyo. Samantala, inuulat ng Pag-asa na inaasang lalakas pa ang Tropical Depression Chedeng sa susunod na 4 na araw at maaaring itaas sa kategoryang Tropical Storm. Jenria Martinez, para sa Balitang Panahon.
Para naman sa Balitang Flows, Calagris Urmita, pasok. 7 at 8, Special Program in the Arts o mas kilalang SPA student ng Doña Francisca Laksamana de Ortega Memorial National High School ang kanilang katangi-tanging galing sa musika sa pamagitan ng pagtugtog nila ng nakakaindak na awitin gamit ang kanilang kagalingan sa drum and lyre. Ito ay pinangunahan ni Mrs. Unibel Campos Bersamina. Natampok ito noong ika-4 ng Hunyo 2023 sa Bombo Radio La Union na may 69K views at 3K likes. Kayla Ormita, nagbabalit. Sa mata ng masa, katotohanay makikita. Yan po ang di mabilang na minutong pagbabalita mula sa istasyong di lamang naghahatid ng balitang sariwa, kundi balitang tumatatak din sa inyong mga pusot diwa. Ito ang inyong tagapagbantay at lagi niyong kaagapay. Balitang tapat, balitang sapat. Lahat nilalantad sa inyo'y nararapat. Balitang Ilocania. Titindig sa gitna ng panganib. Magandang umaga, Flows! Maraming salamat sa inyong pakikinig.